Po sa bawat isa. Praise the Lord. Sa umaga pong ito, tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Tunay na ang Diyos ay mabuti sapagkat tayo'y kanyang labis na iniibig. Ang paksa po natin sa umagang ito ay may pamagat na ang pag-ibig. Ang pag-ibig. Habang inaalala po natin ang araw ng mga puso, atin po namang pag-aralan ang kanyang banal at makapangyarihang salita. Mga kapatid, mayroon palang apat na klase ng pag-ibig sa Biblia. Ano po ito? Ito po ay ang mga sumusunod. Ang una po ay yung pong storge, at pangalawa ay philia, pangatlo po ay eros, pang-apat po ay agape. Ito po pala ang mga uri ng pag-ibig. Magbigay po tayo ng kaunting idea. Ang storge po pala ay tinatawag na empathy bound. Yung pong mayroon po kayong pagkakaunawaan sa isang layunin, sa isang damdamin, at mayroon ka pong pakikiisa, pakikiramay. At yan po pala ay storge. Yung philia po pala ay pag-ibig ng magkaibigan, magkamag-anak, magkaklase. At ang eros ay something romantic. Romantic, tulad ng unang tingin ng magkasintahan hanggang sa sila'y makarating sa agape love. Ang agape love naman ay ang unconditional love of God. Ang lahat pong ito, ang storge, ang philia, ang eros, ay hindi masama. Bigayan ni Lord. At kaya nga lang, dapat ang lahat ng ito ay na iibabawan ng pinakamahalagang pag-ibig. At wala pong iba kung hindi ang agape. Ang agape po ang sentro ng ating pag-aaral sa umagang ito. Ngunit para ho tayo ay magkaroon ng idea sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sandali lang nating tingnan ang mga iba't ibang klaseng ito ng pag-ibig. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, alam po namin nalikha ang mundong ito, ang sanglibutan dahil sa pag-ibig. Ang pag-ibig po ang tanging dahilan kaya po umiinog. Tulad na sinabi mo, Panginoon, ikaw ang nagtakda ng buhay ng tao kung kailan sila mabubuhay, saan sila titira, at lahat ay kumikilos, gumagalaw ayon sa inyo. At ang nagpapagalaw po, Panginoon, ang power, ang energy, ang dynamo, ay walang iba kung hindi ang iyong pag-ibig. Kaya nga, Panginoon, ang pag-ibig nito ay napakahalaga at ito po ay aming inuunawa sa araw na ito. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ang una po ay yung storge. Ito po ay yung tinatawag nating nais mong ang isang tao o ang isang bagay kasi naging pamilyar ka na sa kanya. O nagkaroon na kayo ng special bonding. Halimbawa po ay ang pag-ibig ng isang magulang sa kanyang anak. Di ho ba? At talaga pong alam mo na ang batang yan ay may dugo mo, may DNA mo. Alam mo na ang iyong pamangkin na yan ay may dugo mo, may DNA mo, ang iyong kapatid. Kaya nga, ang tawag po dyan ay storge. Alam mo yung iyong kasama sa training ay may isa kayong layunin. Pamilyar po kayo sa isang layunin. Kasama mo sa training, saan man yan, sa job o kasama mo nung ikay nag-aaral. Di po ba, namimiss nyo yung mga kaklase mo nung elementary, high school, college? Pag nagkita kayo, meron kayong special bonding. Di ba pag tayo nasa ibang bansa at nakakita ka ng nagsasalitang Pinoy, o ba talaga naman, kabayan, tuwa ka, di ba? Kasi nga, mayroon kayong storge love. Amin ho ba yun? So kung gathering at mayroong iba't ibang lahi, di ba pag nakarinig ka na nagsalita na tingin mo at mukhang Pilipino, di ba nalalapit ka sa kanya? Kabayan, kumusta ka na? Tuwa ka talaga sa kanya. At dahil dito ay natural po yun. Ang pangalawa ay yung philia. Ang philia love, ang sabi natin ay close friendship or brotherly love. Ito po ay meron kayong common purpose, meron kayong pinupursuit na kung ano man yun,
At dahil dito ay kayo po'y may the same values. Iho ba, sa mga fraternity, sorority, clubs, at mga sa military, grabe po ang military, kung magmahal ng kanilang comrades, di ho ba? Talagang walang iwanan. No one left behind. Kaya kahit may sugatan na, kakargahin ho yan ng kanyang kabady. Yun ho ang rule nila. So, friendship, philia. At ito po'y maganda sa ating mga kapatid, sa laman, mahal po natin sila. Ating mga kapapinsan, tiyahin, tiyuhin. Ayan po, halos similar po ang Astorge at philia. Ang pangalawa na, ang kasunod po ay yung pong tinatawag po naman nating eros love. Ito po daw ay sensual or passionate or romantic. Masama ba ito? Hindi po. Human are created sexual. Tanggapin po natin yon. God is good. Lahat po tayo ginawa niya perfecto. Sex is not bad. So sa ngayon, ay alam naman natin, February 14, ngayon masama ba ito? Ulitin ko, hindi. We were created by the Lord perfectly at ayon sa kanyang image and likeness. At ang ating katawan ay dinesign ni Lord para sa eros love. And ang nais ni Lord, we honor God through our body. Yun lang po ang gusto ng Panginoon. Ngayon masama ba ang eros? Hindi rin po. Ang sinabi ko nga po kanina, dapat ang storge, ang philia, ang eros ay nasa ilalim lamang ng agape. Dahil lahat naman yan ay bigay ni Lord. Punta na ho tayo sa ating pinakapaksa, agape. Ang agape, ang tinatawag natin ay the love of God for men and the love of men for God. Kapag nag-react na ho yung tao sa kanyang pagsamba sa Diyos na buhay. Amen po ba? Gusto po ba natin ang agape? Ito po ang pag-ibig ng Diyos na lumulukob sa mag-asawa kapag sila ikinasal. Kaya nga pag tayo ikinasal, binabasbasan ng Lord ang pagsasama natin ng kanyang agape love, matrimonya ng kasal. At ito po'y gustong-gusto ng Panginoon. Ganon din po yung ating pagsamba sa Kanya. Kanina kumakanta tayo, grabe talaga yung aking pakiramdam habang inaawit natin yung Holy, Holy, Holy are you, Lord. Wow! Para kang nasa langit. Holy, Holy, Holy are you, Lord. The angels and elders bow, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The love of man to God. We worship Him. Ang tawag po dyan ay agape. Mga kapatid, lahat ng terms na ito ay in Greek. Salitang Greek. Ngayon po ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Pag-aral po tayo. Mateo chapter 6 verse 9, ang sabi ng Panginoon, kung kayo'y mananalangin, ganito kayo manalangin. Alam natin yan. Ang sabi niya, Ama namin. Di ho ba? Dito pa lang ho sa pagtuturo ng ating Panginoon Hesus, ng paglapit natin sa ating Panginoon, nagpahayag na po siya na ang Diyos natin ay Ama. At ang Ama natin ito ay nagnanasa ng isang loving, personal relationship. Amen. Hindi po siya isang Diyos na lumikha ng sansinukob at sinabing, nalikha ko na, bahala na kayo dyan. Hindi po. Siya po ay interesado sa detalye ng ating buhay. Katulad ng isang ama na nakatingin sa anak. Tahimik si ama. Ang tanong kumain ka na ba? Pag medyo malungkot na dumarating, anong pakiramdam mo? Nakatingin lang yan. Pag nakakitang merong nanliligaw o may nililigawan, ay seryoso ka ba? Nagtatanong si tatay, pakakasal ka na ba? Yan po ang ama. Concern siya sa buhay ng mga tao. At itong maganda, bilang ama natin sa langit, pwede natin siyang lapitan ng walang halong pagkukunwari. Transparent. At ito po ay pwede natin sabihin sa kanya ang ating kahinaan, ang ating kinatatakutan,
ang ating failures, ang ating pangailangan. Di ho ba? Kasi nga po, ang nais ng Diyos ay magkaroon tayo ng, ulitin ko po, passionate, loving relationship with Him. In short, intimate relationship with God. Yan ho ang gusto ng Diyos Ama sa langit. Mayroon po palang mga katangian ng pag-ibig ng Diyos na ito na nagnanasa ng isang malalim na relasyon sa Kanya. Ano po ito? Isa-isahin po natin. Ito po ay 5. Number 1, love is essential. Kapag sinabi pong essential, ibig sabihin, hindi pwedeng wala kapag sinabing essential. Halimbawa, ang kamay po ba ay essential? Hindi. Ulitin ko po, ang kamay ay hindi essential. Bakit? Pag ba't tinanggalan ka ng kamay, mabubuhay ka pa? Mabubuhay ka pa. Okay. Ang kuko po ba ay essential? Hindi. Bakit? Pag tinanggalan ka ng kuko, mabubuhay ka pa. Ito ang tanong. Ang utak po ba ay essential? Essential? Yes. Pag tinanggalan ka ng utak, di ka na mabubuhay. Ang puso po ba ay essential? Yes. Amen? Essential. Intindihan po natin? Okay. Ang apoy po ba ay essential? Hindi. Pwede kang mabuhay ng walang apoy. Tanong, ang hangin po ba ay essential? Yes. In few minutes na walang hangin, mamamatay po tayo. Tama po ba? Ang damit po ba ay essential? Hindi. Pwedeng tayo, di ba, walang damit, mabubuhay. Ang pagkain po ba ay essential? Tanong, yes. Mabubuhay ka, pero ilang araw, mamatay ka, like water. Kailangan po yun essential. Now, balikan natin. Ang sabi ng Diyos, love is essential. Muli, inaanyayahan ko kayo na magbukas ng inyong Biblia sapagkat dito lang po tayo magre-refer most of the time ng ating teksto sa umagang ito. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. Diyan lamang po tayo ahalaw ng atin pong pag-aaralan most of the time. Ang sabi po dito sa unang talata, makapagsalita man ako ng mga wika, wala naman akong mga salita ng anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw, o kaya'y pumpyang, pumpyang, yun pong ganon, symbols, na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat napapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Yan ang sinasabi. Mga kapatid, ang sabi diyan, kung wala akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kahit na nga daw po ano, ang sinabi dito, isa-isahin po natin, kakayahang magsalita ng mga hiwaga ng Diyos na katulad ng pagsasalita ng mga anghel. Maybe in our terminology, speaking in tongues, kakayahang maghayag at umunawa ng mga hiwaga, mysteries, o propesya. Talaga po, nasasabi niya accurately kung anong kalooban ng Diyos. At may malalim siyang kaalaman. Grabe, memorize niya ho ang Bible. At kahit anong tanong, kayang sagutin. At may malaking pananampalataya. Ang sabi nga ho dyan ano pat napapalipat ko ang mga bundok. Ayan ho, sa text natin binabasa. Yan, sa text natin binabasa. Kindly move the slides. Makikita mo. Tinipe ko yun, sis. Ayan. Kaya nga, napapalipat ko ang mga bundok. Ngunit anong sabi ng Diyos? Kung wala kang pag-ibig,
baliwala. Nangaral man po tayo at ang mga may sakit ay gumaling, ang mga may cancer, mga bulag, mga pilay, at gumagawa ng himala, nakakapagpropesiya tayo, nahulaan natin ang mga mangyayari. Gumaling man ang lahat ng tao at namatay ang infection sa COVID-19. Ang sabi doon, kung wala kang pag-ibig, baliwala. Useless daw po kung walang pag-ibig. Kaya nga, ang pag-ibig ay essential. Ano nga ho yung 5 bagay? Ulitin po natin. Isa-isahin po natin. Speaking in tongues, prophesying, mysteries, knowledge, and faith. All of this, kung wala daw pong pag-ibig, ay wala daw pong kabuluhan. Hindi daw po mahalaga. Baliwala lang daw po ang lahat ng ginagawa natin. Kung wala ang pag-ibig sa ating mga puso. Ganun po pala kahalaga ang pag-ibig. Ang nais pala ni Lord ay gawin natin ang lahat ng bagay na ito na may pag-ibig. Kung wala palang pag-ibig, kahit po tayo ay magkaroon ng worldwide ministry, kahit po tayo makapagpatayo ng napakalaking church, at magkaroon po tayo ng malawak na gawain, kung walang pag-ibig, baliwala lang daw po lahat. Amen ho ba yan? Maging sa ating personal na buhay, ano man daw po ang ating ginawa, kung walang pag-ibig, baliwala daw po. Yan daw po ang unang karakteristik ng pag-ibig. Love is essential. Meron nga daw pong pinagpipili ang 2 pastol, at yun daw pong unang pastor ay nangaral. Ay, grabe po, ang galing talaga. Talaga pong grabe ang anointing. Yun naman po isang pastol na nangaral, nakasunod, lulugo-lugo. Tapos po ay uutal-utal. Alam niyo, hirap pakinggan ang sinasabi niya. Hindi mo maintindihan. Mali-mali ang grammar, mali-mali ang pronunciation, at hindi malalim ang itinuturo. At noong pagkatapos, tinanong ng kongregasyon, ang sabi, o sino sa dalawa ang gusto nating maging pastor? Alam mo pong pinili nila? Yung number 2. Bakit yung number 2? Kasi po ito po ang dahilan. Nangangaral po siya ng may pag-ibig. Naintindihan niyo po? Yung pong una, nangangaral ng may kagalingan. Ngunit walang pag-ibig. Mahalaga po talaga ang pag-ibig. Amin po ba yun? Andiyan pa po ba tayo? Number 2, love is generous. 1 Corinthians chapter 13, verse 3. Basahin po natin. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan. Anong uring pag-aalay? Upang sunugin. Upang sunugin. Kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ipamigay ko man, ialay ko man ang aking katawan. Biruin mo, ikaw, yung ari-arian mo, kukunin sa'yo. Siyempre, yung hirap nung pinaghirapan yun mo. Kung minana mo, alam mo, pinaghirapan yun ng nanay at tatay mo, ng nuno mo, pamimigay mo yung lahat. Alang-alang sa kung kanino man, ang lupa, bahay, sasakyan, pera, lahat po. Ipamimigay mo. At ang sabi, para lang maipakita mong mahal mo ang kung sino man, o mahal mo ang Diyos. At hindi po ito. Ibig sabihin, sunugin ka, mamamatay ka, buhay mo talaga. Susunugin ka pa, grabe. Pero alam mo, sabi, kung walang pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Kaya nga po, kahit sa pagbibigay natin sa gawain, mas gusto ko pa, kung hindi magaan sa puso mo, huwag ka na lang magbigay. Kasi hindi ka rin naman pagpapalain ni Lord. Sa atin po sa church natin, hindi natin pinipilit ang taong magbigay. Walang pilitan. Nagtuturo lang tayo, pero hindi natin pinipilit. Kasi maganda yung sinabi ni Lord na magbigay ka ng bukal sa puso mo.
Amen po ba yun? Hindi ho tayo nabubuhay sa batas. Nabubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Nagbibigay tayo dahil mahal natin siya. Pero balikan po natin ito. Love is generous. Talaga po ang Diyos ay mapagbigay. Alam pong ibinigay ni Lord talaga sa atin. Ito po alam naman natin. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y maligtas. Sabi ng Diyos Ama, abay, ang ating nilikhang tao'y walang kaligtasan. Ipadala na natin ang ating solusyon. Ano ba ang solusyon? Sabi ng Diyos, anak, Diyos Ama, handa kong ibigay ang aking buhay. Sabi naman ng Diyos Ama, handa rin kitang ibigay kahit ikay kaisa-isa kong anak. Ganun po, grabe po ang pag-ibig nila. God is a giving God. Giving. Kaya nga, ang kaibahan natin sa ibang relihiyon, kapatid, inuulit-ulit ko po. Ang ibang relihiyon, pumapatay. Ang ibang relihiyon, humihingi. Pero ang Christianity, biblical Christianity, iba. Nagbibigay. Nagsasakripisyo. Grabe po. Grabe po yung extreme love of God sa atin. Grabe talaga. Biruin mo, isa-isahin mo. Sinong relihiyon na ang Diyos sa langit ay bumaba, nagpakatao para mamatay sa mga taong galit sa Kanya? Para lamang iligtas. Kahit na nga si Buddha, di niya ginawa yun. Si Muhammad, hindi niya ginawa yun. Isa-isahin niyo po ang major religions in the world. Alam mo, hindi, walang gumawa nun, di ba? Si Muhammad nga po nagtayo pa ng army. Binamasaker pa nga niya yung mga tao pag di nasunod sa kanya. Ang dami niya asawa. So, hindi, pumapatay po siya. Pero, yun yung kanilang naging leader. Samantalang si Kristo, nung pumarito, nagpapagaling, nagpapalaya ng sinasapian ng demonyo, nagmamahal sa tao. Ang kanya sinasabi, mahalin mo ang iyong kaaway, magpatawad ka. Grabe. At ang isa pa hong ginawa niya, yung mapako siya sa krus. Sobra po yun. Talaga pong extravagant. Alam niyo yung extravagant? Eat all you can ka. Eat all you can, drink all you can. Grabe talaga ang Panginoon. Love is generous. Amen? Amen. Mateo 7:11. If you sinful people know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give good gifts to those who ask Him? Di po ba? Kung ikaw nga masamang tatay pag ba humingi ang anak mo ng tinapay, bibigyan mo ng bato? Kung ikaw nga masamang tatay, kapag nga ang anak mo humingi ng isda, bibigyan mo ng ahas? Yun ang sinasabi dito. Ang sabi ni Lord, hindi nga gusto mo nga magbigay ng good gift to your children. Amen? Di po ba tayo? Maraming tatay tayo ngayon. Di po ba gusto natin the best ang ibigay natin sa ating mga anak? Best education, best food, best shelter, best dress, best life. Di ba bilang magulang? Yun po yun. Si Lord pa kaya sa langit. Kaya nga po, napunsan niyo sa buhay natin ngayon. Pansinin niyo po ang mga blessing niyo, umaapaw. Siksik, liglig. Amen? Di niyo lang pinapansin. Pansinin po natin. Wala na ho tayong mahihingi sa Lord. Ibinigay na niya lahat sa atin. Amen po ba yun? Kasi nga, God is a giver. Namimigay siya ng ating pangailangan. Kaya ang sabi ni Lord, nung turuan tayo manalangin, Our Father, Thou art in heaven, give us this day our yearly bread. Yearly ho ba? Yearly? Matthew chapter 6 verse 8. Biruin mo kung sumagot ang Diyos. Sabi mo, yearly bread. Naku, isang truck na pandesal, Kaya mong ubusin yun? Naku, inamag yun. Kaya ang gusto ni Lord, daily. Amen? Ibigay mo po ang aming pangailangan sa araw-araw. Tamo po, after almost magwa 1 year na pandemic, malusog pa naman tayo. Buhay pa naman tayo. Actually nga, lahat na lamang ng pa-order online, inu-order natin. Ay, pakideliver nga. Ibig sabihin, God provides. Amen? Kahit po nagmamahalan ng presyo, ay talaga naman pong mayroon pa rin blessing si Lord. Enough for us to live. Amen po ba yun?
Ayan, ang Diyos po'y nagbibigay ng ating pangangailangan. Amen? Ano sabi ng Philippians 4:19? Maganda po ito. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibinigay niya ang lahat ng iyong pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Ibinibigay niya ang ating pangangailangan. God supplies all our needs according to His riches and glory. Hindi ho nauubos ang kayamanan ni Lord. Purihin po ang Panginoon. Salamat talaga sa Kanya. Makakalampas din po tayo sa pandemyang ito na malulusog at lubos na pinagpala ng ating Diyos. Amen? Ano ba ang kailangan ng tao? Isa-isahin po natin. Pagkain, tirahan, damit. Ayan, yan ang basic needs, ha? Sabi ng mga economists. Of course, ngayon, dinagdagan pa. Cellphone, laptop, okay, wifi, okay. Sige na, dagdag pa natin. Pero, ang ibig ko po sabihin, essential, pag wala, di ka mabubuhay. Pero, ito po, wag natin kalilimutan bilang mananampalataya. Kaligtasan ng kaluluwa. Essential po yan. Essential na essential. Number 2, presensya at pag-ibig ng Diyos. Essential po yan. Essential. Dahil kung wala ka niyan, para ka lamang pong baliwala. Mabuti pa sa'yo ang maliit na kuto. At least, minamahal lang aso. O may minamahal lang aso. Di po ba? Di po ba? May kabanding. Kasi nga, kung wala ang presensya at pag-ibig ng Diyos, wala. Wala, baliwala ho tayo. Amin ho ba? Pangailangan natin, binibigay niya? Now, my next question is this. What is the best demonstration or greatest demonstration of God's love? Nabanggit ko na po kanina. Ano po ang sagot? Ito po. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Yan po ang greatest demonstration of God's love. Talaga po ito'y extreme. Talaga po ito ay cannot be measured na pag-ibig ng Diyos sa atin. Grabe ang sakripisyo na ginawa ng Diyos sa atin. Ang ibigay ang kanyang anak para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pangilan na po? Number three. Love is able to suffer. Yan po ang isang karakteristik ng pag-ibig. Basahin po natin. 1 Corinthians 13:4. A lang ho, yung A lang. Ang sabi, ang pag-ibig ay matyaga o sa ibang translation, handang magdusa. Yan daw po ang katangian ng pag-ibig. May nagkwento sa akin, actually best friend ko, kinikwento niya, niya napakasalan yung kanyang asawa. Siyempre, magkaibigan, kwento-kwentuhan kami. Pero may isang salita siya na hindi ko malimutan. Ang sabi niya ito, sabi niya, kumpare ko, kaya sabi niya, pare, pagmahal ka ng, kasi pinag-usapan namin yung misis niya, pagmahal ka talaga ng babae, sasama yan sa'yo kahit ano, saan. Hindi nakatingin sa kakayanan mo o na pera mo. Napaisip ako doon kasi nagkikwento siya. Wala siyang kapera-pera nung araw. Pareho lang kaming nagkikwentuhan ang buhay. Mayroon siya naging girlfriend na insecure siya, iniwan niya kasi talagang iba yung lifestyle. Tapos itong isa, anak ng doktor, na yung mahirap lang sila. Taga Laguna kasi sila, siniluan. Ngayon po may binanggit talaga siya sa akin. Parang itinana niya yung kanyang asawa. Sabi niya, basta sasama yan sa'yo. Mahalaga, mahal ka niya. But anyway, that is just an story. Human level. Pero tama. Ang pag-ibig, kung totoo, ay handang magdusa. You are willing to suffer kung anuman ang paghihirap na daranasin mo sa buhay, ang mahalaga, mahal mo siya. Anyway, may isang demonstration ng pag-ibig na willing to suffer. Ang agape. Agape in the sense that Calvary is the most outstanding form of love. Ulitin ko po. Calvary is the most outstanding manifestation of agape form of love.
Alam mo, hirap na ang Panginoon. Talaga pong naliligo sa dugo at sugat, pasan-pasan ang mabigat na cross. Alam mo nasa isip niya, kaunti na lang, alang-alang sa mahal ko, alang-alang sa iniibig ko, kaunti na lang. Ang tanong, sino ba yung nasa isip ng Panginoon? Alam niyo na ang sagot. Ang taong makasalanan. Sa tiniis niya po yun. Tapos napako siya sa cross, grabe. Grabe talaga. 3 p.m. 3 p.m. nagdilim. Tapos nalagutan siya ng hininga. Sabi niya, ay tapos na. Natapos na. Father, Eli, Eli, sabaktani, why have you forsaken me? Namatay siya. Sabi niya, Panginoon, natapos na. It is finished. Ibig sabihin, tinapos niya ang Kalbaryo. Tinapos niya, kapatid. Bakit? He is able to suffer because of the agape love of God to us. Amen po ba yun? So tayo din, tapusin din po natin ang ating pagsamba sa Panginoon hanggang rapture of the church. Hello? Walang bibigay, walang mangiiwan, walang walang mananabla sa Panginoon. Alam niyo yung tabla? Iwanan natin sa ere, wala ho. Ituloy natin ang pagsamba natin, tuloy natin ang pananampalataya natin na may second coming of Christ, darating na siya, kukunin tayo. Walang may iiwan sa mundong ito. Amen po ba? Ayan, topic ni Pastor Arlene last time, di ba? The second coming of Christ. So, wala po. Kasi nga po, we need to suffer. Okay lang yan. Magpatuloy tayo. Mahalaga, mahalin natin ang Panginoon. Pag ginawa natin yan, sama-sama tayo sa langit. Amen. Amen na amen. Okay, let's go to number 4. Number 4. Bago ho yung number 4. Basahin kaya natin ito. 1 John chapter 4, 9 to 10. God show how much He loved us by sending His only Son into the world so that we might have an eternal life. Through Him, Jesus. Tagalogin ko po. Pinakita ng Diyos ang kanyang labis na pag-ibig sa atin nang ipadala niya sa mundo ang kanyang nag-iisang anak upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan po, ang sarap i-memorize, 1 John chapter 4, 9 to 10. Memorize po to. Memorize natin. Na ang pag-ibig talaga ng Diyos ay talaga pong walang katumbas. May kanta pa nga po dyan yung Roma chapter 5. Ang sabi ho doon ay, God show us His love upon us. Ano nga po ba yun? Kanta-kanta ko lagi. O sige, but anyway, the theme is this. Bagamat tayo makasalanan pa, ipinadala niya ang kanyang anak. At tayo po ay hinugasan ng kanyang dugo. Roma chapter 5, verse 1 hanggang 10. Basahin niyo po. Yun po ang theme noon. Napakabuti ng Lord. Okay, now let's go to number 4. Ano nga humula yung number 1? Isa-isahin po natin. Number 1 is God. Agape love of God is, nalimutan na, essential. Number 2, the agape love of God is generous. The agape love of God, number 3 is able to suffer. And number 4, the agape love of God is eternal. 1 Corinthians chapter 13, 8b to 12. Sabay-sabay. Matatapos, may ending, matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Titigil, ending na naman, ang kakayahang magsalita ng iba't ibang wika. Mawawala ang kaalaman. Ngunit ang pag-ibig ay walang katapusan. Ano po yung mga sinabing mawawala? Magtitigil? Ito po. Kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos. Prophesying, teaching, preaching, mawawala. Kasi sa langit, hindi na. Wala nang turuan, wala nang ganon, di ba? Kasi kaharap mo na ang Lord Nasa presensya ka na ni Lord. Number 2, kakayahang magsalita ng iba't ibang wika, speaking in tongues, matitigil. Naririnig nyo kami ni Pastor Arlene, nag-speaking in tongues pag nagpe-pray. Titigil lahat yan. Ano pa?
Kaalaman, naku, ang daming librong binabasa, Bible, pulusin. Alam niyo po ba ang buhay namin? Basa ng basa. Alam niyo ba, bago ako makagawa ng isang sermon, almost one day, ubos yung oras ko hanggang the following day pa. Isang sermon lang yan. So, pinag-aaralan. Titiki lahat yan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. Amen? Walang katapusan. Praise God. Love is eternal. 1 John chapter 4:16. Sabay-sabay. Nalalaman natin at pananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy na umiibig ay nananatili sa Diyos at nananatili naman sa Kanya ang Diyos. Kaya nga, nananatili, eternal. The love of God is eternal. Alam mo kung hindi eternal ang pag-ibig ng Diyos? Ay paano? Baka yung kaligtasan natin pagdating ng 2025, hindi na totoo. Di ba? Kasi hindi eternal But God is eternal, therefore, ang kanyang ginawa sa cross ay eternal. Therefore, our salvation is eternal. Kaya nga kahit mamatay tayo ngayon sa lupang ito, wag naman sana, diretso tayong langit, eternal ang pag-ibig. Nandun, naghihintay siya sa atin. Hindi matatapos. Amen? Rapture of the church, tribulation, second coming of Christ, Armageddon, millennial, palalayain si Satanas, tapos mandadaya, huhulihin, and then eternity. The new heaven and new earth. Kapatid, alam mo, eternal ang Diyos. Yung pag-ibig niya hindi nagbabago. Amen? Number 5. Love is supreme. Love is supreme. Ano yung supreme? 1 Corinthians 13:13. Basa. Ang tatlong ito'y mananatili. Number 1, pananampalataya. Number 2, pag-asa. Number 3, pag-ibig. In English, pananampalataya, faith. Pag-asa, hope. Pag-ibig, love. Tatlo daw po ang mananatili. At sa tatlong ito, binanggit talaga ng Biblia, ang pinaka-the best o ang pinaka-dakila, supreme, ay ang pag-ibig. Amen ho ba? Ayan ang sabi ng Biblia. Bakit kaya? Bakit mo naman nasabi yun? Kasi ganito, ang motivation at ang kapangyarihan ng kaligtasan natin ay nagmula sa pag-ibig. So sabihin na ikaw ay may pananampalataya. O sige, ngunit kung, di ba naligtas tayo dahil sa ating pananampalataya, sa biyaya ng Diyos? Ngunit kung walang pag-ibig, di ba useless yun? At ang naging basihan, bakit tayo naligtas? Bakit tayo nanampalataya sa Diyos? Ay dahil sa pag-ibig sa Diyos. Tingnan niyo po kayo, bakit kayo nandito? Sa tingin ko po sa inyo, hindi kayo basta-basta maniniwala sa mga ganitong pangangaral, di po ba? Pero bakit kayo nakaupo dyan ngayon? Kasi tinamaan ho tayo ng pag-ibig ng Diyos. Lahat po tayo nakaranas ng pag-ibig ng Diyos. Yun ho ang motivation. Number 2, bakit pag-asa? Mas dakila ang pag-ibig sa pag-asa. Ito, ang pag-asa, ang sabi ng Biblia, ay ang katiyakan sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Di ho ba yun ang pag-asa? Sabi ng Hebreo 12, pag-asa at pananampalataya, magkapatid, magkahalikan, magkayakap. Pero, ang pag-ibig mananatili. Bakit? Ganito. Pag nasa langit ka na, kailangan mo pa ba ng pag-asa sa langit? Di ba hindi na? Nandun ka na nga Amen? Pero yung pag-ibig, kailangan mo pa ba sa langit? Yes. Kasi ang langit ay punong-puno ng pag-ibig. Dahil si Kristo at ang Holy Trinity ay pag-ibig. The presence of God is pag-ibig. Love. Kaya po, mas higit ang pag-ibig sa pananampalataya, mas higit ang pag-ibig sa pag-asa. Amen? Mga kapatid, walang kondisyon ang agape love. Minahal tayo ng Diyos, hindi dahil matalino tayo, hindi dahil hindi tayo pasaway, mabait tayo, hindi dahil sa tayo relihiyoso, hindi po.
O mayaman, maganda, gwapo, hindi po. Walang kondisyon ang pagmamahal ng Diyos. Minahal niya tayo dahil tayo ay tayo. Ulitin ko po. He loved us because of who we are. Amen? Kaya minamahal din natin siya dahil siya ay siya. Praise God. Isang ingredient ng pag-ibig na unconditional ay ang free will. The good things na ginawa ni Lord, binigyan niya ho tayo ng tinatawag na free will. Free will to love God voluntarily. Walang pilitan, walang tutukan, walang shotgun wedding. Shotgun wedding, natuloy lang. May tutok, walang pag-ibig. Praise be to the living God. Nang tinawag niya tayo free will. The right, the ability to make decision, to love God or not to love God. Praise be to the living God. Kaya nga, anong sabi ng Diyos sa atin? John 15:9. Re-resolution na ho tayo. I have loved you even as the Father has loved me. Itong instruction, remain in my love. Ulitin ko po, remain in my life. Sino ang nagsasalita? Si Jesus. Minahal ko kayo katulad ng pagmamahal ng Ama sa akin. Kaya manatili kayo sa aking pag-ibig. Who is the origin of agape love? Saan nagmula ang agape love na ito? Explain ko po sa inyo at magtatapos po tayo. Sinasabi ko po, it is the flow of love in the Holy Trinity. Ulitin ko po. The Holy Trinity is a family. God the Father loved the Son. God the Father loved the Holy Spirit. God the Son loved the Father. God the Son loved the Holy Spirit. God the Holy Spirit loved the Father. God the Holy Spirit loved the Son. At umiikot po ang kanilang pag-ibig. Brother and sister, before the creation of anything of the universe, God is already there. And before that creation, umiikot na o umiinog sila sa pag-ibig. Being a family, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, they love each other. At ang tawag po doon in Latin ay doxa. Doxa, the glory of God. In that glory is the love of God. Di ho ba yung buwan nakita, buwan yung araw nakita mo, bakit siya patuloy na nagniningas? Umiikot po kasi, di ko kayang i-explain science eh. Basta ang alam ko, siya isang bulang apoy na umiikot-ikot at naglalabas ng liwanag. Ganon din yung pag-ibig ng Diyos, the doxa of God. Amen? At ang recipient ay sila-sila, the Holy Trinity. Kaya sila ay tinawag the God of love. Sabi ng Panginoon, God is love. Kasi nga, yun, umiikot sila. At ang sabi ng Holy Trinity, kinakailangang may recipient ang pag-ibig na ito. So ang sabi ni Elohim, again, what is the meaning of Elohim? A uniplural noun, na ang ibig sabihin ay us, tayo. Di marami, plural, panghalip na maramihan. Gumawa tayo ng tao. At gumawa nga sila ng tao. Upang may tagatanggap ng doksa. Ano nga yung doksa? The glory of God. Na ang ibig sabihin ay pag-ibig ng Diyos. Andiyan pa ho ba kaya? That's why we are recipient of the love of God as believer of Christ. Ngayon, anong gagawin natin? Anong ating resolution? I-summarize muna natin kung anong resolution, bago ang resolution. Ano ang summary? Isa-isahin natin. The agape love of God has 5 characteristics. It is essential, it is generous, able to suffer, eternal, supreme. Amen? Anong gagawin ng mga anak ng Diyos? Sinabi kanina,
tayo tumanggap ng pag-ibig ng Diyos, kahit tayo makasalanan pa, minahal niya tayo. Even we are yet sinners, Christ died for us. Romans chapter 5. Tamang-tama lang, mainam na mainam lang, na tayo rin ay maging distributor of God loves. Ulitin ko po, para mas malinaw at maintindihan natin. We, as His children, should be distributors of His love. Banggitin nga ho natin, distributor. Tagapamahagi ng pag-ibig ng Diyos. Kapatid, my preaching today, hindi po ako nagturo about na ano pa mang paraan ng pagtuturo kasi February 14, hindi po. I teach about God's love. And I hope lahat tayo ay magbibigay ng pag-ibig ng unang-una sa Panginoon. At pag naibigay na natin sa Panginoon natin pag-ibig, it is just natural, magmamahal din tayo sa ating kapamilya, ating sambahayan, ating pamayanan, ating bansa, at lahat ng nating nasa kapaligiran. Pati nga ho mga hayop, namamahal natin eh. Lalong-lalo na ho ang mga kaluluwang walang kaligtasan. Mga taong may karamdaman, mga taong inaalihan ng kaaway, mga taong depressed, they need the love of God in our life. Mga kapatid, sa tanghaling ito, I believe the power of the Holy Spirit is coming to our heart today. Amen? The world is celebrating February 14. Wala namang masama doon. Sige lang. Talaga namang dapat magmahalan. Tayo mga mananampalataya, we are always celebrating daily the love of God in our heart. Can we say hallelujah to Jesus? And because God loves us, makakaasa tayo na bawat panalangin natin, ang Diyos ay nakikinig sa atin. Kapatid, bago lang tayo magsara ng ating pagtalakay sa tanghaling ito, may mga tao bang nakasakit sa inyo? May mga tao bang sa ngayon ay parang napakahirap patawarin? Yun ang asamaan. Hindi ako taong yung masyado emotional. Pag nakagawa ka ng mali sa akin, tinitigan kita. Sa puso ko, pinatawad na kita. Pero hindi yung lalapit pa ako sa iyo na, Hindi ako ng drama. I don't like drama. It should be from the heart. But the bottom line is, deep within my heart, because I know Christ, inuunawa akong kahinaan mo, pinatawad na kita. I don't know how you react on that way. But today, God is calling us to love people. And not only people who love us, but people who don't love us. And people who hearted us, na sinaktan tayo. Siniraan tayo. Nilaglag tayo. Winasak ang reputation natin. Love them. Forgive them. Baka lang, may mga pain din sila sa buhay. Why not close your eyes now? Why not bow down your head? Pray and extend the love of God to those kind of people. Masarap magmahal ngayon. Mamaya may date kami ni Miss. May lakad kami. Pero how about kung enemy? Kaaway? O mga taong malayo sa atin, kalagayan, sitwasyon. Maybe this is the time for us to forgive and show to them the love of Christ in your own way. Sabi ko nga, hindi ako madramang tao, tititigan lang kita. It does not mean galit ako sa iyo. Pero mahal kita dahil sa Panginoon. Gusto ko pagpalain ka ni Lord, marilis ka, biyayaan ka ng kanyang biyaya, at maligtas ka at makarating ka sa langit. So same thing sa inyong buhay. In your own way, it's up to you how you do it. But maybe through this prayer, you will be encouraged to love them same as Christ loved them. Let us pray. Panginoong Hesus, salamat sa pag-ibig na ipinadama mo sa amin, na bagamat kami makasalanan pa, minahal mo kami. Na bagamat hindi kami nagmamahal sa inyo, una ka nang nagmahal sa amin. Kaya po, sa umagang ito, sa paksang narinig namin na ikaw pala ay mayroong agape love sa amin. Kung sino man po ang mga taong nakasakit sa amin,
sa anumang kaparaan ng nangyari? Maaari, Panginoon, na hindi niya alam o alam niya? Nagdidesisyon po ako, pinapatawad ko siya. At hinihiling ko na inyong padaluyin ang pagmamahal mo sa Kanya. Abutin mo siya ng iyong biyaya upang matamurin niya, Panginoon, ang inyong pag-ibig na agape. Upang siya man din ay magdanas, Panginoon, ng kapayapaan mo, ng pagmamahal mo, ng presensya mo. O dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Ganun din po, Ama, naunawaan ko na ako'y mahal mo. Iniligtas mo, pinagpapala mo, itinuring mong anak. Salamat sa agape love na narinig ko ngayon. Nakakatiyak ako na mayroon akong Ama sa langit na kahit na sa lahat ng sandali ay laging nakabantay sa akin upang ako'y pagpalain, upang ako'y ingatan at dalhin sa Kanyang piling. O dakilang Diyos, ito ang aking panalangin, may pasasalamat, may pagdakila, may pagpupuri, may karangalan, sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Let us give glory to God. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. We worship you. We worship you. Amen. Before we end, because we love people, we love them, why not offer a prayer to those people whom you love? The best gift we can give to them is not chocolate. Of course, we love chocolate. Kagabi, nabigyan ko na si Arlene ng chocolate. It's not flowers. It's prayer. Ulitin ko po. Prayer. Amen? We love our asawa, anak, kapatid. We love them. Yung brother ko po naoperahan sa Antipolo, pinuntahan ko nung Sabado. He is waiting for me to pray for him. Magaling na, nakalabas na. Pinagaling na siya ng Panginoon. Natanggalan po siya ng abdo. But, the point is this. People needs prayer. Now, before we close this gathering, why not bow down your head again? Let us show our love to our people, to our loved ones, to our friends. We love them. Let's start praying now. Yes, O Lord. Hallelujah. Oh Lord, I pray for them. I pray for them. Extend your love to them. Oh Lord God Almighty. Hallelujah. Love them, Lord. Show your love to them, O Lord. Show them. God, sa mga kapatiran, mga member ng simbahan, Panginoon, may karamdaman, may pangailangan. Lord, show your love to people, O Lord. Show your love to them. Share your love to them. Share your love. Share your love, O Lord. I pray, Lord Jesus, hallelujah. Share your love, Lord. Extend your healing touch, O Lord God. Extend your love to those people, Lord God. Tiyo-tiya, kapatid namin, Panginoon, kamag-anakan, yes, O Lord God. Remember people na may sakit, kamag-anak mo, kaibigan mo. Mga walang hanap buhay, nakakailangan, nasa depression.
Praise. Salamat po, Panginoon. In-extend mo ang pag-ibig mo sa kanila, sa aming mga kaibigan, mga mahal sa buhay, kamag-anakan. Salamat po sa pag-ibig mo. Yes, Jesus. We pray all of this through Christ our Lord and our Savior. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa Panginoon. Amen. Padalhan nyo pa rin ang text at anumang gift is say to them, I love you with the love of the Lord. Amen. Glory to God. Salamat po. Magre-report lang po ako sa inyo bago po tayo mag-closing. Yung pong mga simbahan natin, ako po natutuwa kasi po ang dami nating na-harvest sa Marcelo, sa Sinay. Salamat din po sa mga leaders natin. Commission sina Ate Josie, sina Ate Maricor, at iba pa mga leaders na nandito, si Ate Angela. Tapos po sa Sinay, nandun din ang ating mga kapatid, sina Kuya Tony, sina Brother Alan. At lagi po tayo doon may mga gathering. Dumadami pong kabataan nakakakilala sa Panginoon. Salamat sa Lord. Yun naman po ang goal ng simbahan. Makaabot ng maraming kaluluwa. So, salamat po. Patuloy pa rin po tayong manalangin. God bless you. May iba pa ba? Kung wala na, tayo po tumayo and I want to release my benediction. Salamat po. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Sa Diyos na aming minamahal, na nagmamahal ng lubos sa amin, sa Diyos na nagpapadala ng kanyang pagpapala, na walang katapusan katulad ng sikat ng araw. Nawa ang Diyos na ito ang sa inyo'y sumama sa tuwina. Ang mga anghel na nagbabantay ang lagi sa inyong sumama. Nawa ang Diyos na ito ang magdampi ng kanyang kamay na nagpapagaling. Nawa ang Diyos na ito ang magkaloob ng iyong mga pangailangan. Nawa ay bigyan ka ng katagumpayan sa lahat mong kahilingan at panalangin. Salamat sa Diyos. Sa ikanya ang papurit parangal. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, humayo kayo na taglay-taglayin ang lahat ng nabanggit kanina na ipinanalangin para sa inyo. Amen, amen, at amen. God bless you all.